Ako po si kapatid na Juliet Simbulan, taga-lokal po ng Parang, distrito ng Metro Manila East. Ako po ay may tungkulin bilang pananalapi. Ako po ay nakapagtapos ng kursong Bachelor of Science in Industrial Education at sa kasalukuyan po ako po ay 30 years in service na po sa aking pinagtuturuan sa National College of Business and Arts. Bago po ako maging kaanib ng Iglesia ni Cristo, ako po ay saradong Katoliko. Bilang Katoliko, natatapos ko po ang novena tuwing December. Natatapos ko po ang 9 na araw na pagsimba sa Katoliko. Lahat po ng okasyon na meron ang Katoliko, lahat po yan ay naaatenan ko. Lahat po yan ay nadadaluhan ko. Kabilang na rin po dyan ang pagpupunas ng tuwalya sa mga santo. Ako po ay talagang relihiyosang tao. At kahit po wala akong kasama, talagang sumisimba po ako. Kahit nga po Pasko na sinasabi ko, madaling araw, mag-isa lang po akong sumisimba para lang po matapos ko ang novena. Sa paniniwala ko na ito ay totoo. Sa paniniwala ko na ako'y maliligtas. Dahil yan po ang lagi kong sinasabi, Panginoon, nakaluhod ako sa harapan ng mga santong ito na tinatawag ko, Panginoon, iligtas mo ako. Ituro mo sa akin ang tunay na relihiyon. Yan po ang lagi kong sinasabi. Nang ako po ay tanggapin bilang isang guro sa National College of Business and Arts, meron po akong isang co-teacher dito na Iglesia ni Cristo. Nung una po akong anyayahan ng aking co-teacher na dumalo sa mga pamamahayag, palagi niya po akong inaanyayahan, pinipilit, kinukulit. Lagi niya po sinasabi sa akin, dumalo ka, dumalo ka. O lagi niya po akong sinasabihan ng ganon. Hindi ko po maintindihan kung bakit. Hindi ko po alam kung ano ba ang gusto niyang mangyari. So, dahil sa kakukulit po ng aking co-teacher na ito, pinagbigyan ko po. Sa pilit na lang niya. So, sumama po ako sa kanya sa pamamahayag. At dito nga po, unti-unti kong naliwanagan ano ang tunay na aral. So, nakita ko po yung tunay na relihiyon. Nakita ko po yung pagkakaiba ng Katoliko at ng Iglesia ni Cristo. Noong una po, nung pumasok ako sa kapilya, so nakita ko yung kaayusan, pagpasok pa lamang, bagamat yan po ay pangmamahayag, na andun po yung kaayusan. Separate po yung lalaki at babae, tapos pagpasok po may mga nakaputi na nag-aantabay. So pinapaupo po kami ng maayos, pero magalang na pagpapapasok po sa amin. Una po, yung aral na napakinggan ko na sino ang tunay na Diyos? Bakit po may tinatawag na Ama? Kasi kilala ko po ang Diyos na si Kristo bilang Diyos. Sa tagal ko po sa Katoliko bilang saradong Katoliko, yun po sa tanang buhay ko, yun po ang kinilala kong Diyos. Dito ko po natutunan, dito ko po naintindihan sino ba ang tunay na Diyos. At yan po ay ang Ama. Dito ko po natutunan na ang Panginoong Hesukristo po ay tao at hindi Diyos. Subalit binigyan po siya ng Panginoon ng mga katangian bilang tagapamagitan at tagapagligtas ng mga tao. Nagpasya po akong magpatala bilang dinudoktrinahan matapos po ang siguro mga 5 beses kong pagsama sa aking co-teacher sa pamamahayag. Hindi po naging madali sa akin ang pag-anib sa Iglesia ni Cristo sa kadahilan ng ang amin pong pamilya ay saradong Katoliko. Hindi ko po alam kung paano sasabihin sa aking mga magulang, sa aking mga lola, na ako po ay aanib sa Iglesia ni Cristo dahil na alam ko po na ako ay pagagalitan ng mga ito. So, ang ginawa ko po, nagpatuloy po ako sa pagpapadoktrina hanggang sa umabot po ako sa panahon na ako po ay babautismuhan. Nalaman na lang po nila na ako ay Iglesia ni Cristo na nang ako po ay matapos bautismuhan. Naniwala po ako sa aral. Nanindigan po ako dahil sa aral. Tinanggap ko po ang pagiging Iglesia ni Cristo dahil po sa pananampalataya ko sa mga aral na nakasulat sa Biblia. Ito po ay pinatutunayan kong totoong totoo. At yan po ang aking malakas na sandigan para po magpatuloy sa pagiging Iglesia ni Cristo.
Nabautismuhan po ako November 1990 sa lokal po ng De Castro. Noong panahon po ng bautismo, unang-una po, very excited po ako. Sinasabi ko nga po sa sarili ko, sa wakas, magiging iglesia ni Cristo na ako at magiging tunay na ang relihiyon ko na aking inaaniban. So hindi na po ako makatulog. Hindi ko maramdaman yung pakiramdam na takot, pero ang nasa puso ko po ay kasiyahan na magiging iglesia ni Cristo po ako. Ang una ko pong hiniling sa Panginoong Diyos after po ng bautismo ko ay matawag ang aking mga magulang sa iglesia ni Cristo. Ganon din po ang mga mahal ko sa buhay, ang aking mga kamag-anak. Sa awa po ng Diyos, may mga kamag-anak na po ako na nagpabautismo na rin po bilang iglesia ni Cristo. Napatunayan ko po na totoo ang iglesia ni Cristo. Marami po akong kahilingan sa Panginoon na binigay sa akin ng Panginoon. Hindi po ako binibigo. Sa bawat panalangin ko po, agad-agad may kasagutan po ang ating Panginoong Diyos. Napakalaki po ng kinalaman ng pagsunod natin sa ating Panginoong Diyos. Pangunahin, lahat po ng mga kahilingan mo, hindi ipagkakait sa iyo ng Panginoong Diyos. Napakabait po ng Panginoong Diyos. Sa mga taong naglilingkod ng tapat, sa mga taong inuuna ang ating Panginoong Diyos, hindi po kayo mabibigo. Pinapangako po sa Panginoon nating Diyos na patuloy ko pong gagampanan ang aking tungkulin. Patuloy po akong maglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Patuloy po akong magbibigay ng kasiyahan sa ating Panginoong Diyos na alam kong ito po ang tunay na relihiyon. Habang may buhay po, ako'y mananatiling iglesia ni Cristo.